Upang mas lalo umapalapit sa isa't isa, nagsagawa po ng lingguang basketball games ang ilang grupo at fans club ng Barangay Ginebra San Miguel dito sa Maynila. Mula po sa dating mga avid supporters ng Ginebra sa PBA, sila naman po ngayon ang nagdi-dribble at humahataw sa loob ng hardcourt. Tinawag na First BGSM Fans League. Ang event ay kinatampukan ng mga aktibong fans ng Gin Kings na pinangungunahan ng isa sa mga active leaders na si Percival Go. Hinati-hati po sa 10 kupunan na may tig-12 miyembro ang mga teams. Lalaro po ng tiga-4 na games ang mga kupunan sa eliminations at ang top 2 ng magkabilang grupo ay magbabangga naman sa do or die crossover semis. Sa ngayon po ay assured na ng slot sa Final 4 ang Group A leader na White Pokak, habang ang pace setter naman ng Group B na Blue Turtles ang may pinakamalaking tsansa na magpatuloy ang kampanya. At ayon kay event organizer Percival Go, nagsimula lamang sa mga friendly games ang kanilang paliga na unti-unting na-develop bilang isang seryosong palaro. At dahil sa sobrang successful ng kanilang event ngayon, hangad ni Go at ng kanyang mga kasamahan na ipagpatuloy ito at gawing regular. Madalas po na gawin ang mga laro ng First BGSM League sa Bernardo Park sa May Kamuning sa Quezon City. Lumayo po siya yung pagkakaibigan ng bawat. Siyempre dati, sanay kami na kami lang sumusuporta sa sinusuportahan namin yung Ginebra. Siyempre gusto rin namin maranasan na kami naman yung naglalaro support. Tapos siyempre official gusto namin may mga referees. Tapos may mga sumusuporta rin itong fans na sa amin na naging sumusuporta. Para siyempre kahit yung mga taga-provinces, mga talagang dumadayo para lang sa Good luck po sa mga nagbumugo ng First BGSM League. Ginebra, Meg, ikaw na siguro magbanggit, no? Yung mga BGSM League. Meron po tayong Barangay Ginebra San Miguel League na tinatawag. At ang pinuno po niya si Kapitan Percy. So ayan, bossing up dito sa BGSM League. Ano sabi niya, Meg? Ito yun. Oo. Black Tigers, Gold Pagong, Green Hornets, Light Final Blue Four. Snails. Oo. Gusto ko yun, Gold Pagong. Gold Pagong. Pakita mo nga direct. So ito na yung laro nila. So yung quarter-final results. So may results pa, ha? Yung March 3, ano nangyari, Meg? Sunday, 4:10 p.m. Barangay Holy Spirit, Quezon City, Game 1. Green Hornets defeated Letron Blue Blazers 99-73. Black Tigers defeated Brown Wolves via forfeiture. Gold Pagong defeated Red Husky 103-94. Light Blue Snails defeated Violet Underdogs 101-91. May team pa agad sa Gold Pagong. Kung gusto mo lumaro dyan, i-invite ako dyan eh. Hindi po pwede. Kailangan sila ng celebrity player minsan eh. Mabilis kang maglaro eh. PBA, ready, set, go! Ayan po, ang ilan po ang dalawang contestants. Ayan ang naka-yellow at ang naka-blue. Ayan, mas malaki ang naka-yellow sa basket. Ayan ang mabaw ang naka-blue. So, hila. Ayan, mas malaki sa basket para may isulang bola. So, ayun! Hila. Mas malaki na naman ang naka-blue. Sige, ay mas sa basket para mahilahan. Ngayong araw, magpapaalam ng Sports Pilipinas. Pero, hindi ko ibig sabihin katapusan ng lahat. Sapagkat mabubuhay kami sigurado in another form, maybe in another platform. Ako po si Chino Trinidad. Ito ang aming pasasalamat mula sa Sports Pilipinas. Ginebra! Yung pagiging fan ko ng Ginebra, since bata pa kasi nahawa na lang siguro sa father ko. Never say die talaga. Yung never say die attitude nila na lubog na sila, tapos babalik sila hanggang sa yung mini moment, yun ang napakagandang panoorin sa kanila. Mahaba tayo hanggang katapusan. Mahaba.
labas. Patay! Import, pero patay din. Yan yung galaw ng aerial voyager. Haririnig nyo ba? Hilawan dito. Ang tataas nito. Ito na! Nakanak sa nasyon! Kumbaga sa palabas sa sinihan, mala FPJ ang mga ito. Yung tipong magpapapugbog muna sa simula, pero sa huli, nagagawa pa rin patumbahin ang kalaban. Tumabo na nga sa takilya ang ganitong eksena. Huling-huli nga talaga ang kiliti ng mga Pinoy na mga malasinderelang istorya. In action, sa loob ng hardcore. Ang Barangay Ginebra na nga yata ang isa sa pinaka-tanyag na kupunan sa PBA. Balikan natin ang paglalakbay ng barangay at ilan sa kanilang mga labang tumatak sa nakalipas na panahon. Unang nakilala ang kupunan bilang Gilbis G sa pagpasok nito sa liga noong taong 1979. Minsan din itong tinawag na St. George Whiskey noong taong 1981. Masasabing maganda ang hulog ng bola sa 5 taong panimula ng Ginebra, pero hindi ito naging sapat para tapatan ang dalawang kupunang tunay na dominante noong mga panahon na iyon. During that era, I don't think there were any teams more popular than Toyota and Crispa. So, syempre, Ginebra was a struggling team. Pero naiba ang ihip ng hangin na magdispa ng Toyota Super Corollas noong 1984. Nalipat sa bagong kupunan ng Beerhausen ang mga manlalaro nito, habang ilan na may piniling mapasama si Jeans. Isa na riyan, si Coach Sonny Jaworski. Nung parang nawala ang Toyota, eventually nawala rin ang Crispa, there had to be some team na papasok to take over the popularity of a team that would be successful for the league. Taong 1985 nang ganap ng tawaging Ginebra San Miguel ang kupunan. Bagamat bigo makapasok sa finals ng 3 conference, sa taong ito, una raw ipinakita ng Ginebra kung bakit sila binansagang never say die. Sonny really felt that. May iniindaman, bumalik sa laban sina Big J at sa huling nakuha pang maipanalo ang kupunan. Yan ang sinasabi yung attitude na matapang, nauuna yung paglalaro bago ang sarili. You know, you could be injured but not physically disabled na hindi ka na makakabalik sa loob ng court. Sa unang pagkakataon, taong 1986, sa wakas ay nakuha na ng crowd favorite ang kanilang matamis at kauna-unang kampyonato kontra sa nooy Manila Beer. They had two very good imports. Eventually, the guy known as Black Superman played for them. That was Billy Ray Bates, and the other guy was Michael Hackett. That was a very tough team and very difficult to beat. May split, Guts and Jaworski pa. Nasundan ang kampyonato ng kupunan noong taong 1988 sa kanilang bagong pangalang Añejo Ram 65. Dito, nakaharap nila ang batang-batang kupunan na Pure Foods Hot Dogs. Pure Foods was a rookie team. However, they came in with a lot of good players from the amateur to feel the emotions of the game as well as the crowd. Mahirap labanan yun. And I think that was what Pure Foods at the time could not overcome. And that was what Ginebra took advantage of. But it was a very good series also. Hindi halos paawat ang Ginebra noong mga panahon na iyon na nagawang muling makapasok sa finals kontra sa Shell Rimula X na pinamumunahan naman ni Benji Parans. Yun nga lang, bigo ang kupunan at pinagmulta pa ng 500,000 pesos matapos mag-walkout sa isa sa mga laban ng serye. Ika nga, revenge is sweet dahil sa muling paghaharap ng dalawang kupunan sa 1991 BB First Conference, nakabalik ang dihadong kupunan at nakuha pang masupit ang championship. Division 5 yun. That time, Division 5 pa lang eh. 0-2 na. Kung matatalo ang Ginebra, tapos na. Champion ng Shield. Eh, nung third game, isa ako sa mga referee nun. Nanalo ngayon ang Ginebra. Magpahanggang ngayon, itinuturing itong greatest comeback in PBA history. They were up 3-1. Talking about Shell. But Ginebra came back and won game number 5. Taong 1992 hanggang 1995, nang tumamlay ang laro ng Ginebra. Boy, what a mad scramble. Well, because most of their players began to get older, they started to fade away. You know, a team, it's not easy to keep a team intact. Pero hindi naglaoy, muli silang nakabalik sa pagpasok ng mga bago at malalakas na players tulad nila Marlo Aquino, Val David, Noli Locsin at Vince Sison.
Matapos ang 6 na taon, 1997 nang muling naging maingay ang Gordon's Gym na makamit nila ang kampyonato kontra sa Grand Slam team na Alaska. When we got Marlu, a really good, young, energetic, big man, and probably one of the best big men the Philippines has ever seen. And then we got Bal, the Flash, probably one of the quickest guards Ginebra's ever seen. It really created a whole new dimension to the team. When it came to 97, putting all those pieces together, it was still a big challenge, of course, because, andun na eh. 1998, nag-iwan ni Joao ang kupunan upang pasukin naman ang mundo ng politika. Malaking impact ang pagkawala ng haligi ng Barangay Ginebra Kings sa resulta ng kanilang mga sumunod na conference. Matapos ang 7 taon, muling nabuhay ang Gin Kings sa paumunan ng tandem at tinaguriang The Fast and the Furious ng koponan na sina Mark Aguiwa at JJ Helderbrand. So we came in on the second group, and we kind of sparked it up, and the fans really liked that. And I played really fast back in the day when I was young, but I was younger than more. But and he was like furious when he got in the game. He was just playing really like. Yeah, he was really aggressive, and the fans really liked that. Nagawa nila Aguiwa at Helderbrand na tanhin ang Gin Kings sa kanilang kauna-unang back-to-back title wins taong 2004 at 2005. Una kontra sa Noy, Red Bull Barako. Me, that was probably one of our toughest championships because Red Bull back then had a bunch of guys that were very physical. They had Enrico, Junti, Nick Panisi, Lodi Tagadi, all those guys. I mean, they were a very, very tough team, and we always had a hard time against them. It's one of my most memorable. It's my first championship, and winning the first championship, parang it gives you that confidence, that boost. Sunod naman sa defending champions na Talk and Text Tropang Texters noong 2004-2005 PBA Philippine Cup. Memorable din ang 2006-2007 PBA Philippine Cup Championship ng Kings matapos maunahan ng 2 talo ng Noy Katunggaling San Miguel Beer. Dito tumatak ang 2 crucial free throws na binitawan ni JJ Helderbrand sa Game 7 dahilan para hirangin sa Finals MVP. For me personally, I had a lot of pressure to make that shot, but when I made that first one, and then Mark came up to me, and he kind of like gave me a kiss on the forehead, and he said, "Man, I love you, man." That gave me like the confidence to hit that second one, because I didn't really want to let my team down, and I knew this was a chance to finally beat that San Miguel group, because they were probably the strongest team in the PBA at the time. JJ Helderbrand. For him to do that, like parang he wanted to win so bad that he's so confident he's gonna make those 2 free throws, and he shot it, and we won the championship. 2008 nang huling maghari ang Gin Kings kontra sa Air 21 Express. Ito ang kanilang ika-8 at huling kampyonato magpahanggang sa kasalukuyan. James one-hander, Ngayon, liban kina L.A. Tenorio, Mac Baracael at J.R. Reyes, sina Japet Aguilar at Greg Slaughter naman ang inaasahan na kupunan para tapusin ang 6 na taong championship drought ng Ginebra. Okay lang actually yung pressure. Gusto ko yung responsibilidad na binibigay nila sa akin. So alam ko naman yung God-given talents ko, so gusto kong i-maximize yun. We're never say die. I mean, give it 110%. Hindi na nakapagtataka kung bakit gano'n na lang karami ang nagmamahal sa Ginebra. Pagkabat alamat na ang pagiging lihado nila, pinatunayan naman ng barangay na hanggang may oras pa, hindi pa tapos ang laban. Yan ang Never Say Die. Excited si Percy at ang kanyang may bahay na si Banji na manood ng Game 4 ng Manila Clasico Semi sa Araneta. Die-hard fan ng Barangay Ginebra si Percy o mas kilala sa tawag na Cap Percy dahil sa pagiging leader niya ng isang grupo ng mga die-hard Ginebra fans. Yung pagiging fan ko ng Ginebra since bata pa kasi nahawa na lang siguro sa father ko. Never say die talaga. Yung never say die attitude nila na lubog na sila tapos babalik sila hanggang sa yung winning moment, yun ang napakagandang panoorin sa kanila. Ang pagsuporta ni Cap Percy para sa kanyang paboritong team, makikita sa koleksyon niya ng mga Ginebra jerseys.
Ito yung pinaka-special na collection ko ng jersey kasi napakasaya nung time na natanggap ko to kasi talagang diba, as a fan, tapos yung idol mo tinawag ka sa pangalan. Percy, may jersey pa ako nun sa baba. So nasa baba na siya, umakyat pa siya para lang tawagin ako. Gumawa rin si Cap Percy ng isang group page sa isang social networking site para sa mga kabarangay niya at umabot na ito sa 20,000 miyembro sa kasalukuyan. At pati ang napiling negosyo ni Cap Percy, may kinalaman pa rin sa kanyang paboritong PBA team, ang paggawa ng mga customized Ginebra shirts. Actually, tatlong design lang kami. Yung lahing Ginebra, yung ganito, tsaka Ginebra basketball. Suot ang proudly made nilang Ginebra shirts. Maya-maya lamang ay nagtungo na ang mag-asawa sa Araneta. Sa loob ng Big Dome, ang mga fans ng Ginebra kabilang na ang grupo ni Cap Percy, kanya-kanyang bit-bit at wagay-way ng mga banners. At ang magsimula ng laro, hindi magkamayaw sa pagsigaw sa tuwing lumalabang ang kanilang koponan sa Ordos. Pero sama-sama rin kinabahan na makahabol ang Mixers sa natitirang 5 minuto ng fourth quarter. JDB! Wala sa isa, bante ng Ginebra, wala na silang timeout. Huling naagaw ni Gene Kings ang Manibela sa mga huling minuto ng laro at nakuha pa ang panalo sa Game 4 ng kanilang best of 7 semifinal series. On him, Yap puts up a three, in and out, and Barangay Ginebra holds off San Mig. Kaya naman, nag-uumapaw ang kasiyahan ni Cap Percy at ng buong Barangay Ginebra. Ayun, intense, pero alam ko, sinabi ko na kanina, di ba, babawi ang Ginebra. Kaya talagang, talagang buong tiwala namin na makakabalik pa yung Ginebra. Talaga naman nagsisibing inspirasyon sa mga iniidolong manlalaro ang suportang ibinibigay sa kanila ng mga diehard fans ng Ginebra tulad ni Cap Percy. Hey, yo, Percy, man, from the bottom of my heart, I just want to say thank you so much for the support you've given me, myself, and the Ginebra team. Thank you for being so genuine and for always supporting us through thick and thin. Like I said, you're the true definition of a diehard Ginebra fan, man. Love you, man. Thank you. At para kay Cap Percy at sa libo-libong tagahanga ng Barangay Ginebra, hindi lang daw natatapos ang never say die attitude sa loob ng court. Taglay din nila ang ugali ito maging sa pagkikibaka sa tunay na buhay. Ginebra! Never say Sa inyo po ito at sana nga magbunga ng gusto para mas marami maligaya. At salamat po sa napaka-importante nyo suporta. Mabuhay kayong lahat. Baseline goes up strong. Can't stop it. Hindi mabawi. Ako si Percy Valgo, admin ng Lahing Ginebra Group. Nung una naging Ginebra fan ako nung bata pa ako na laging nanonood yung father ko ng basketball. Tapos nakita ko yung Jaworski. Doon ako na-amaze kasi parang napakahusay na player. Andun na yung time na lubog na pero nakukuha pang bumalik. Doon ko nakita yung unang-una yung Never Say Die. Sa pag-inganyo ng panonood ko ng basketball, yung sarili ko na sabi ko, susubaybayan ko to. Kasi ang galing ang galing ng tandem nila. Ito si Paul Petit, ito Paul. Yung panonood ng Ginebra, napakalaking effect sa buhay ko eh. Sa pansarili ko, syempre andyan yung nagbabago yung mood ko. Syempre pag nanalo yung team ko, masaya ako. Walang nakakapagpabad trip sa akin. Pero yung time naman na pag natatalo, halos hindi ako makausap, mainit ang ulo, hindi makakain. Yun yung sakripisyo, yun yung pasakit sa pagiging diehard talaga na fan. Pag sinabi kasing never say die, andyan yung lubog na yung team mo, pero hindi mo pa sinusuko yung laban.
parang andun yung pagkakaisa ng fans, pati ng team. Hanggat may oras pa, may pag-asa pa. Ito yung jersey na nahingi ko kay Kagiwa. So, nagdaan siya sa ibang tao, pinahingi ko lang siya. Ito yung pinakagusto ko talagang jersey sa lahat. Kasi parang napakaganda nung moment nung time na binigay niya sa akin to. Kasi, di ba, as a fan, pag tinawag ka ng idol mo sa pangalan mo, ang saya na natanggap ko to. Ibang-iba sa mga nabibili ko, tsaka sa ibang jersey. So, itong dalawa naman, yung kay Rob Labagala, warmer niya, tsaka game-worn jersey din niya. Ito naman, siyang nag-abot sa akin ito, pero napanalunan ko siya sa mga contest. So, yung isa sa may PTB Sports sa mga hula-hula. Tapos ito, nakuha ko naman to nung 38 season. Galing to mismo sa management ng Ginebra. So, ayan. Binigay siya kasi nakasama ako dun sa 100 fans na nag-parade. May mga collection din ako gaya ng bola, yan. Mga signed ball ng players. Tapos keychains. Tapos ito yung isa sa mga sample, hindi pa kasi nakukuha, pero ito yung isa sa mga sample ng trophy namin sa liga. So ito yung mga medals hindi pa nakukuha. Ito yung cutter platter. Ito yung naisipan naming business. Naisipan namin na yung business i-align dun sa sinusuportahan naming team. So nagko-customize kami ng mga Ginebra shirts. Tapos ito, isa yung sa sample sa ginagawa namin. Ito yung pangalan ng group namin, Lying Ginebra. Kaya ito na rin yung ginawa namin. Dalawa lang talaga yung pinakamabilis sa amin na ginagawa namin, itong Lying Ginebra. Akala ko sa akin, tumutulong ko sa akin. Chavez slides, Tenorio puts it on the exit. Once the left wing, now he gets his hands on it. Another 2 points. Papakita na naman nila ang never say die spirit nila para makuha yung panalo. Good things about JJ to Chavez. Chavez, Aguilar delivers. All of the floor. Already seasoned veteran. Started diving. What a critical bench right there. Iwa atakin siya. Dalawa sumabay. Iwa against the net. Wide open. The number 1 all broadband. A lot of minutes. LAD makabaw. Ito, fourth quarter na. Lamang ng 12 puntos yung San Mig. Nakakainis pero alam ko, babawi pa yan. Fourth quarter para sa Ginebra na yan. Ito, down pa rin, pero umaasa pa rin ako. Ganyan naman lagi. Pagka naunahan kami, sa bandang huli, bumabawi.
Ginebras on the run. Helper Branch with him. LA taking it to the run. And he finds the way. One of the finals will be this coming Friday. As Mark Maroka buries it. Ilang beses lang in the last couple of years lang bumungka na ng tuluyan yung game nila. Yung pagpasok ng fourth quarter, hindi pa ako nawawala ng pag-asa kahit hanggang last 2 minutes eh. Kaya lang, habang numinipis yung oras, parang lahat hindi umaayon sa kanila. Sa kabila naman, sa Sunday, parang lahat, umaayon lahat ng mga gusto nilang gawin eh. Lahat, pasok, lahat. Parang aluwag, parang ba't siya yung ring nila eh. Ganun talaga. Congrats sa Sunday. Ako si Evangeline Go. Tawag nila sa akin Vange. Actually, hindi ako talaga fan ng Ginebra nung una. Alaska fan talaga ako nung college days ko. Pero syempre nung nag-asawa na ako, napangasawa ko nga si Cap Percy. Sa sobrang diehard niya, parang nahawa ko sa lahat ng ginagawa niya. Kasi nung time nung sumama ako sa kanila, syempre nahihiya ako eh. Pero naramdaman ko kasi doon na parang ang bait nila sa mga fans. Parang pag sinabi mo, Jay, pa-picture naman. Okay sa kanila lahat pagdating sa fans. Malaking diferensya pagiging fan ko nung Ginebra kesa sa Alaska. Kasi nung sa Alaska, nanonood lang naman talaga ako. Walang mga practice. Hindi ako nanonood ng live game. As in sa TV lang talaga. Unlike sa Ginebra, nakasama ko pa sila. Nakakausap ko sila. May mga picture kami. May nakasama ko rin sila nung time na, lalo na si JJ, nung time na 10-year wedding anniversary namin, parang nagpa-unlock kasi siya sa amin, invite namin siya. Yun, talagang dun ako nag-start na parang na-idol ko talaga siya kasi biruin mo, ordinaryong tao lang kami pero binigyan niya kami ng pagkakataon. May effect din yun sa mga anak ko sa amin, sa buhay namin kasi pagka nanonood kami, parang time ng banding namin. Biruin mo, sama-sama kami nanonood. Si Percy Linggo, anak ni Cap Percy, isang fan ng Ginebra. Nagsimula po ako nung nakita ko pong nanonood yung papa ko ng Ginebra. Nung nakita ko po yung Fast and the Furious, doon na po ako laging nanonood ng Ginebra. Yung Fast and the Furious po, sina JJ Helterbrand at Mark Kadiwa. Nahawa lang po ako sa papa. Kasi po lagi po siya nanonood ng basketball, tapos Ginebra po laging pinapanood niya. Ito ngayon may order sa akin na Never Say Die. Actually pangalawa na to mula kaninang umaga kahit na galing sa talo yung team namin. Mas dumami pa nga lalo dahil syempre pagpapakita ng suporta at paghahanda para sa susunod na conference. Napakadami talagang fans ng Ginebra. Kahit sa province, sa ibang bansa may umu-order, nagpapaship. Dahil gusto nila talagang magkaroon ng shirt. May konti kaming get-together, picnic muna, tapos mamayang hapon, maglalaro kami basketball. Ito lang kasi yung libangan namin ngayon habang walang laro yung Ginebra. So mga kasama ko rin yung mga fans din ng Ginebra. Usually yung ginagawa lang naman namin
pagka nag-meet kami rito, tamang banding lang. Tapos, mostly talaga naglalaro kami basketball. Kaya yung inaasahan ko ngayon, mas marami siguro yung darating na lalaki para maglaro. Sinama na namin yung konting salo-salo, pipiknik kami maya-maya. Usually ginagawa namin to dahil para mas maganda yung banding ng mga kaibigan namin na fans din. Tsaka lalong-lalo na sa panahon ngayon, walang Hinebra, medyo hindi pinalad. Kaya ito yung pinakalibangan namin, yung pagsasama-sama namin mga fans. Para medyo kahit papaano makalimutan namin yung mga masaklap na pangyayari itong mga nakaraang laban. Na malaman mo na isa yung sinasabi namin na kahit na paulit-ulit namin sabihin na bawi na lang next month, hindi kami nagsasawa, tsaka hindi nababago yung respeto at yung pagsuporta namin sa inyo. Kahit na medyo alam ko daw na lahat ng players ngayon, kasi lalo na kami mga fans na sumusuporta sa umaasa sa inyo. Binigyan niyo pa rin ang pagkakataon yung mga fans namin kahit isa sa inyo. Maraming salamat. Sobrang thankful talaga kami na makasama namin sa akin. Tulad nga ng dahil ko sinasabi sa Hinebra fans natin, kulang yung pasasalamat para ipakita kung gaano kami kaswerte na kayo mga fans namin. Kaya kayo ang best fans in the world para sa akin. Matindi yung effect ng Hinebra sa buhay ng mga Pilipino. Particularly, halimbawa sa akin, may kukumpare ko yung buhay ko sa pagiging fan ko ng Hinebra. Kasi syempre, andyan yung dumadaan ka sa krisis. Minsan, okay ka, minsan hindi. Nasa ibabaw ka, nasa ilalim ka. So, ganun din yung sa Hinebra. Minsan, pagka sila yung nasa ilalim, doon mo mararamdaman na parang down na down ka, na nangyayari sa buhay ng tao. Minsan naman, pagka sila yung nangingibabaw, siyempre masaya kasi parang nasa taas ka. Nai-relate ko siya kasi parang minsan, yun yung sinasabi na gulong ng buhay. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Hinebra kasi never say die sila. Simula nang sa kalululuhan ko tsaka sa tatay ko, Hinebra pa na kami. Gusto kong Hinebra kasi nandun yung future husband ko, si Greg Slaughter. Kahit last 5 minutes, fight, laban kung laban. Kahit natatalo sila, lumalaban sila hanggang sa huli. Na Hinebra, never say die. Andito ako, sumusuporta, buong puso. Talagang hindi matatawaran ang pagiging PBA fan ng karamihan sa mga Pilipino. Patunay rito ang pagdagundong ng Smart Araneta Coliseum noong nakaraang Miyerkules sa ginanap na Game 6 ng PBA kung saan itinanghal na kampyon ng Philippine Cup ang San-Mig Coffee Mixers. Pero bakit ganoon na lang ang interes ng mga Pinoy sa isang larong nagiging mas bayolente at pisikal na raw ngayon? Die hard fan. Ganyan kung ilarawan ni Percival ang kanyang sarili. Simula kasi nung teenager pa, ay fan na fan siya ng Barangay Hinebra. Yung father ko ang lagi nanonood parang mga nahawa na lang din ako. Pero nung second year high school ako, so mga 14 years old ako, doon ulit ako nagbalik nung makita ko yung The Fast and the Furious, si Mark Agiwa at si J.J. Halterbrand na sabi ko, ayos yung tandem nito parang nakaka-excite panoorin. Kaya yung sabi ko, susubaybayan ko to, papanoorin ko to hanggang sa huli. Hindi raw niya may paliwanag ang kakaibang pakiramdam tuwing nanonood at sinusuporta ng pinakamamahal na team. Minsan hindi ko rin ma-explain kung ano yung nakita ko sa team pero
pag napapanood ko sila, parang lagi akong na-excite. Kung nakita ko sila na naglalaro sa court, parang lahat ng tao, tataka ko bakit lahat ng tao laging pare-pareho kami na nararamdaman, lagi kami na-excite, tapos na-amaze kami sa mga galawan nila. Ibinida pa niya sa amin ang mga souvenir na natanggap mula sa sinusuportahang team. For more than 15 years ng pagiging fan ko ng Ginebra, nakapagsimula ako mag-collect ng jersey ng talagang sobrang attached na ako sa Ginebra. Ito yung ilan sa mga collection ko ng Ginebra jersey at mga shirts. Pero ito yung pinakagusto ko, yung kay JJ Helter brand. Ito, siya mismo nag-abot sa akin ito. Siya mismo yung nagbigay sa akin ito. Ito yung hindi ko talaga malilimutan na jersey kasi ang ganda ng moment nung binigay niya ito sa akin Pero hindi na lang daw siya basta tagahanga ng Barangay Ginebra dahil itinuring na rin siyang kaibigan at kabarkada ng team. Marami akong magagandang experiences with the team. Bukod sa nakakapanood ako ng practice nila, may mga events sila na nakakasama din ako. Minsan may andyan yung mga player program, sumasama ako. Minsan naman yung pagkagaya niya, may mga Christmas party na nasimulan pang ilang beses pa lang naman. So nasimulan yan mga 2011 yata. Lahat yun, nasamahan ko na kasama yung mga players. Nakatulong pa sa kabuhayan niya ang kupunan. Nagbebenta rin kasi siya ng mga damit na may tatak lahing Ginebra. At sa pagnenegosyo, maging sa buhay, isinasapuso niyang mismong motto ng kanyang mga idolo. Yung nakikita ko sa kanila, laging yung sinasabi rin naman ng iba, yung kaibahan nila sa ibang team, yung never say die attitude nila, na nagmula pa nga kay Jawu. Yung tipong lubog na tinatamba ka na pero hanggang sa huli lumalaban pa. Atin ang PLDT on DSL, the #1 home broadband, LA Tenorio gets those 3 right back. Sa matinding tunggalian naman ng Barangay Ginebra at San Mig Coffee Mixers sa tinaguriang Manila Clasico. Ipinakita naman ng dalagang si Deborah ang matinding suporta sa Mixers. Ang isa sa mga pinakasikat na kupunan ngayon sa PBA. Kasi nakikita ko kapag naglalaro sila sa court, meron silang chemistry. They communicate with each other, tapos they sacrifice their own personal glory para lang makuha nila yung isang goal nila. Tsaka hindi sila kasi yung basta-basta naglalaro lang sa court. Meron silang heart. Ginagamitan nila ito ng heart. Dalawa lang sina Percival at Deborah sa napakaraming tagahanga ng Philippine Basketball Association. Para naman kina Percival at Deborah, manalo o matalo man, patuloy silang magiging numero 1 taga-suporta ng kanilang mga hinahangaang kupunan. Sila yung naging inspiration ko para ipagpatuloy lang lahat ng mga ginagawa ko. O kung halimbawa may mga problema man na dumating, never say die lang ang kakayanin. Lalo't ang laro sa hardcourt, tila sumasalamin din sa totoong buhay. Kung saan mahalaga kung paanong haharapin ang laban at paano iaalay o sasandal sa iyong kakampi. Ako po si Mon Gualvez, nag-uulat para sa Reaksyon.